mindful of what we eat and how we eat can truly nourish our bodies. It can even enrich our connection to other people and to all creation. Mga kapatid, mahalagang pagtuunan ng pansin ang ating kinakain. At hindi lang yung kinakain natin, pati yung kung paano tayo kumain. Dahil kasama ang usapin ng pagkain sa ating pagsunod sa Diyos. Oo, kasama siya. Akala nyo walang kinalaman yung mga kinakain natin about our Christian living, about our journey into Jesusness. Malaki ang kinalaman ng ating kinakain at paano tayo kumain sa ating pagsunod sa Diyos. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether we eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. At muli, mayroong kinalaman pati ang ating pagkain. Kaya ngayong umaga, sama-sama nating pag-usapan at pag-isipan. Bakit nga ba kailangan nating itaas ang ating pananaw tungkol sa ating pagkain? Ano ang mga matututunan natin sa buhay na pwede nating kunin sa salita ng Diyos tungkol sa tamang pagkain? And how can we focus on health, nourishment, as a lifestyle into Jesusness? Kasi lahat yan mayroong kinalaman. This is our shared reflection this morning in this message, Eat Well, Live Whole. Kaya mga kapatid, itoon ang isip pati ang mga sikmura sa ating reflection ngayong umaga. A healthful food choice is a way to living life to the full. At living life to the full, business yan, mission yan ni Jesus. This is what Jesus wants. In Jesusness, we can look at food consumption beyond what is good for the body. We can also look into deeper holistic and spiritual truths surrounding our eating habits. Kasi even our eating habits, as we are already pointing out, even our eating habits, it also affects our spirituality. It should be considered as something that's whole in our life, in our bodies. God created us with physical bodies. Una sa lahat, nilikha naman talaga tayong may physical na pangangatawan. God created us with physical bodies and therefore we are designed to consume physical food. Kasi may physical tayong pangangatawan, ang ating nourishment din primarily is with physical food. This is what we do for bodily sustenance. Kung tutuusin pagdating sa body sustenance, if we would consult the Bible, kung tutuusin, sabi ng Bible, sapat na dapat ang gulay at halaman para sa kailangan nating sustansya. Kung yun ang tatanungin. Sabi nga sa Genesis 1:29, mula pa sa original design noong simula, then God said, look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. However, kung titignan din naman natin ang evolution ng ating katawan, hindi lang naman tayo basta may katawan. We are also designed not just to consume food, but also to enjoy it as well. Humanity evolved into exploring other sources of food, hindi lang halaman. Kaya in Genesis 9 verse 3, sabi rin sa documentation, in the past, quoting a dialogue from God, sabi niya, in the past, I gave you the green plants to eat. Now, every animal will also be food for you. I give you everything on earth, it is yours. So makikita natin yung evolution, yung development. Nung una, ang binigay naman talaga originally, mga halaman, mga gulay para kainin. And then eventually, nag-adjust din. Kasi nga, realizing na ang katawan naman ng tao, hindi lang naman para makakain. It's also built for enjoyment. Ganun naman talaga din-design. Kaya eventually, pati animals, sige, pwede nang kainin. Lahat yan sa inyo. And if we will follow human history, nagkaroon ng sariling kaisipan ang paraan ng pagkain. Nagkaroon na siya ng sariling science, nagkaroon na siya ng philosophy niya na sarili, ang pagkain. Nagkaroon na ng culinary arts. So pati siya may arts. Nagkaroon na siya ng sariling pamamaraan.
Kung tutuusin, inilaan din naman talaga ng Diyos na maging makabuluhan ang pagkain. Hindi lang para magkalaman ng tiyan, upang maging masarap ang buhay. Imagine that statement, yung palang statement na yon. Bakit kailangang masarap ang buhay? Masarap refers to taste. Pero as you can see, kahit yung kaisipan na yon, ina-apply yung sarap sa buhay. Hindi lang siya sa ipinapasok sa bibig at nilalagay sa tiyan. Inalaan ng Diyos para sa bawat isa na maging masarap ang buhay. Ecclesiastes 9 verse 7, "So, be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do." So, nabubuo yung ating mas mataas sa pagtanaw sa pagkain. Napakalawak ng layunin ng Diyos tungkol sa ating pagkain. Hindi lang ito para magkalaman ang tiyan. And so to eat well means to renew our minds about what we eat and how we eat. To eat well means to know that our eating habits is also an act of faith and worship to the Lord. Kasama yun. At saan pa nga ba pinakamagandang pag-usapan ito kung di sa ganitong setting ng ating pamayanan? Kasi kadalasan di ka naman talaga kumakain mag-isa lang. Kumakain ka kasama ang mga kaibigan, ang pamilya mo, ang mga kasama mo sa buhay. And I would say the menu changes with the company. Diba? Ganun naman talaga. Iba yung plano mong kainin pero dahil 5 na kayo, biglang nagbago yung menu. Kaya dapat mas maganda, mas kailangan na pag-usapan itong mga bagay na ito sa konteksto ng pamayanan. Paano natin pagtutulong-tulungan, paano natin tutulungan ng isa't isa para magkaroon ng mas holistic, mas higher level ng pagkain. Kasi kasama yan sa ating pagsunod sa Diyos. Nabubuo ang ating mentality about this, and what we can say from here is that food consumption should support life. Ang pagkain, dapat nakakabuo siya ng buhay. Mas natutulungan tayong mabuhay ng pagkain. Ecclesiastes 5:18, "What is the best thing to do in the short life God has given us? I think we should enjoy eating, drinking, and working hard. This is what God intends for us to do. Eat and drink," sabi niya, "so you can have energy to fulfill your role, to fulfill your purpose in life." Ito raw ang pinakamainam sa buhay. Kumakain ka para mabigyan mo ng buhay ang iyong buhay. Kumakain ka para magampanan mo yung layunin mo sa buhay. Hindi ka lang kumakain para lang mabusog, tapos ending na. No. Kumakain ka to fulfill your purpose in life. And on the flip side, sa statement na yan, if you will consider the flip side of it, eating food should not make us unwell or sickly. Ang pagkain, sabi natin, dapat nakakasustain siya ng buhay. Hindi ka kumakain ng mga bagay na makakapagpa-unhealthy sa'yo. Kaya nga mga kapatid, obvious naman ang ating tinutukoy na at this point. Kumusta ang ating kinakain? Kumusta ang binibiling pagkain? Ano-ano ang mga nakahain? Sa bahay, ano ang mga inihahanda at niluluto para kainin? So you can see, ang laki-laki niyang usapin. It covers our whole life. And our life belongs to the Lord. Hindi lahat ng pagkain masustansya. News pa ba sa inyo yon na hindi lahat ng pagkain masustansya? Hindi lahat ng kine-commercial sa TV may nutritional value. Mga kapatid, huwag na kayong nagpapadala sa mga commercial dahil lang in-endorse ng kung sinong influencer or artista na kahit nga sabihin pa niyang masarap, bumili ka pa, isa pa. Kahit na anong sabihin niyang ganun, you should be mindful by yourself na teka, hindi naman masustansya yung ini-endorse niya. Narito ang ilang mga pag-aaral na gusto kong makita natin ng sama-sama. Sabi sa isang pag-aaral noong 2018, diets high in saturated fat impair brain performance.
and memory by causing inflammation. So may mga food na nakakakos ng inflammation ng brain. Pansinin nyo, gusto nyong alagaan ng mga brain. Dapat iwasan ng mga saturated fat. And this increases the risk of neurological disease, cognitive decline, mood disorders, and dementia. Mag-ingat sa mga pagkain na mataas sa saturated fat. At yan ay pag-aaral ha. Kumbaga clinically tested sa mga laboratory. Hindi siya haka-haka. Yan ay proven na. At ganun din, alam nyo, specifically sa mga kababaihan, nakita rin sa isang pag-aaral ng 2015. Consumption of refined carbohydrates, particularly food with added sugars, foods with high glycemic index, and snack foods. Snack foods, pinaghalo-halo na niya lahat dyan. Chichirya, lahat yan, mga sugary food and drinks. This kind of food is connected to depression among women. O mga asawa, nirereklamo nyo na mainitin ang ulo ng asawang babae. Ano ba kasing pinapakain nyo? So, tignan nyong mabuti. At akala nyo sa mga babae lang. O mga lalaki naman, makinig. A Mediterranean-style diet, huwag kayong malula sa Mediterranean style. Ang sinasabi lang niya, foods rich in vegetables, fruits, nuts, and fish. So yun yung Mediterranean style. Ano sabi? Vegetables, fruits, mani, at saka isda. Lahat yan meron sa talipapa. This kind of food, while avoiding red and processed meats, ano yung processed meats? Processed meat, mga corned beef, maling, hotdog. This is associated with a lower risk of erectile dysfunction. Nagigets nyo ba mga lalaki yung pinopoint out dito? Yung mga kain ng mga processed food, red meat, nagkakaroon ng erectile dysfunction. A healthy dietary habit helps maintain men's erectile function. Hindi ko na-elaborate kasi may mga bata sa paligid. So, anong epekto niyan sa relasyon ng mag-asawa, yung kinakain? Think about it. May mga mag-asawa, away ng away, para na lang tayong magkapatid. Yung ganong drama. Pues, ang solusyon dyan, pakainin yung gulay. O kaya wag magtaka, mga lalaki ha, kung anong ulam mamayang gabi. And the same with asawang babae. So, stock up on your vegetables, fruit, nuts, and fish. Kung gusto nyo maging healthy ang relasyon. Kahit mga bata, apektado. Among children, para sa may mga anak na maliliit, among children, ultra-processed foods like packaged snacks and sugary drinks, mga soft drinks, mga juice, all of these are linked to health problems such as obesity, type 2 diabetes, and heart disease among children. And you know, marami tayong doktor sa paligid, tanungin nyo sila later. They can attest to these facts. Merong mga bata, may diabetes na, may mga heart disease. 14 anyos, may sakit sa puso. 15 anyos, may diabetes. And this also affects the youth due to their high content of unhealthy fats, sugar, and salt. Kaya ito ay malaking usapin na dapat sama-sama nating pinagtutulungan bilang pamayanan. And as an initial step, mga kapatid, mga kasama, as we speak right now, ang inaaral ng mga junior Sunday school natin doon sa likuran, nag-aaral sila ngayon how to have healthy snacks. At kasama nilang gagawin ngayon habang nagre-reflect tayo dito, kakain sila ng mga prutas habang nasa likod sila. Tinuturuan natin sila dito sa ating pamayanan. Ngayon, mga magulang, isustain nyo naman. Help us sustain it. Pwede natin yung simulan dito, pagtuunan ng pansin, pero kailangan nating magtulong-tulungan bilang pamayanan. Can we agree on that? Pwede ba natin yun sama-samang gawin? Yes, I think so. In Jesus' name, right? In Jesus' name. Isaiah 55 verse 2, ang hamon ngang reflection ng propeta. Why spend your money on food that does not give you strength? Why pay for food that does you no good?
Eating food should nourish the body and the mind. Maraming bigay ang Diyos sa atin na natural na pagkain. And natural food comes from God. Mas natural, mas maka-Diyos. Pwede nating sabihin yun. Kasi natural di dumaan sa kamay ng tao. Less processing. Psalm 104, verse 14 to 15. The Lord provides plants for the crops we grow, the plants that give us food from the earth. You give us the wine that makes us happy, the oil that makes our skin soft, and the food that makes us strong. Food should make us strong. Food should make us makinis, healthy skin, and having sharp minds. Yun ang dapat na epekto ng food. Eating food should enrich our spirit and strengthen our connection to God. It should also strengthen our connection to other people and to creation. So ano ang mga hakbang na pwede na natin gawin now na, ngayon na? How can we apply these principles day by day? Sabi nga natin, ano ang ating pwedeng ibilin sa isa't isa? Una sa lahat, ngayon na pag-usapan ito, mga kaibigan, go for healthy food choices. Go for healthy food choices. Kaysa magbaon kayo ng mga maliliit na chocolate sa bulsa ninyo pag nagugutom kayo, magbulsa kayo ng saging. Tatagal siya kahit 1 week, promise. Pero pag nagtagal ng 1 week sa bulsa nyo, teka lang, dapat nakain nyo na yan. So, merong mga option. Go for healthy food choices. We should be conscious na merong wrong food at merong right food. At kung ako ang tatanungin, saganang akin lang naman, you know what? Home-cooked food is the best. Masarap pa rin ang lutong bahay. Mas may control kayo kung ano yung flavoring, yung panlasa, and of course, you can customize the nutritional value according to your needs. Choose to eat more natural food. Dining is an agricultural act. Dining is an economic act. Pag naging tama ang paraan natin how to dine, we build the agriculture. We build the economy. Why buy at malls when you can buy at talipapa? Pwede ka namang bumili sa, yun nga kasasabi ko lang kanina, Mediterranean diet. Pero actually pwede yun sa Blumentritt. Pwede yun sa Pasig Market. Nakikita yun lahat doon, yung mga binanggit kanina. Tuwing pinipili natin na bumili sa palengke, sinusuportahan natin ang mga magsasaka. Sinusuportahan natin ang mga maggugulay. Ang mga tindera, sinusuportahan natin. Or in other words, binibuild up natin ang ekonomiya ng karaniwang tao. At yun ang mas maraming Pilipino. Kaya, believe me when I say dining, it is an economic act. It is an agricultural act. Ano pang isang bilin natin? Never waste food. Never ever waste food. Don't throw away food. Pagplanuhan ang pamamalengke. Kasi maraming mga food, binibili tayo, wala naman pala talagang sarap, lalo't walang nutritional value, nasisira lang, eventually tinatapon. Pati ang pamamalengke dapat pinagpaplanuhan. Pinagpaplanuhan. Isang bagay na kailangan din nating matutunan, kailangan matuto tayong magluto ng eksakto at huwag sobra-sobra. At isa pang tip para sa mga nagluluto na kagaya ko, you know what mga kapatid, yung mga nagluluto, ayusin nyo ang pagluluto. Hanggat kaya yung sarapan talaga ng husto para kainin at hindi itapon. Kasi pagka hindi masarap, no choice kundi ipakain kay Douglas na alaga sa bahay. 'Di ba? Ganun siya. So, dapat inaayos natin yung mga pagluluto. Maraming nasasayang sa paghahanda pa lang ng pagkain. Kaya pati yan pinagpaplanuhan. Food wastage happens when we take more than we need. When we eat more than what we really require. Kaya kailangan yung pinag-iisipan at may discipline. Learn to eat the right amount of food at the right time. So na-extend na naman. Kanina sinasabi natin may right food. Ngayon may sinasabi tayong may right food at may right amount of food. At meron ding right amount of food at the right time kinakain. Nauso kasi nga yung unli.
Na kailangan ba talaga mag-unli? Again, kahit na sinong artista pang mag-endorse ng unli, tinatanong nyo dapat sa sarili nyo, kailangan ba talaga? Kailangan ba talaga? Kailangan disiplinahin ang isip. Ang pagkain, hindi talaga sa sikmura nagsisimula. Nasa isip. So it begins with the mind. Yung stress eating, para mabawasan ng stress eating, edi bawasan ang stress. O di walang stress eating. Sa Japanese, meron nga silang tinatawag na kuchisabishi. Alam mong ibig sabihin, literally sa kanila nun? Kuchisabishi means lonely mouth. Yung meron din tayo nun yung wala lang siyang magawa. Tapos kain siya ng kain. Proverbs 25:16, honey is good, but don't eat too much of it or you will be sick. Proven din ng science ang nutritional value, ang healing value na binibigay ng honey. Walang question dyan. Pero sabi, don't eat too much. Maari ring makasama yun. How can we also improve our eating habits? Ito ang isang pwede na natin talagang gawin kahit mamaya. Mga kaibigan, eat with a happy heart. Eat with a happy heart. Pagkakain, give thanks and appreciate the food. In short, huwag kayong text ng text habang nasa lamesa. Huwag kung saan-saan ng atensyon habang nasa harap ng pagkain. Have your mind and body present at the table. At kapag kumakain, bawal mag-usap ng problema. Bawal mag-usap ng mga anong alta presyon mo ngayon, kumusta ang blood sugar mo. Tsaka nyo naisipin yun. Kung tama, syempre, lalo yung menu na nasa harap nyo, edi walang aalalahanin tungkol sa mga ganyan. Kumusta ang arthritis, yung uric acid, etc., etc. Kung tama naman kasi yung menu, walang pag-uusapan, di ba? Kaya merong mga point na parang di ka nabubusog kasi nguya, lunok lang yun nangyayari. Puro na lang siya body experience, na wala yung mental experience niya, yung emotional experience niya while eating. And yung spiritual experience, of course, kasama yun. Dine with loved ones and with friends para mas enjoy ang pagkain. Para mas enjoy ang pagkain, dine with loved ones and friends. Ibig din sabihin nito, huwag kang magkaroon ng kaaway. Kailangan lahat, ka-friends mo, ka-loved ones mo. Kasi mamaya matapat ka sa kagalit, edi sayang yung kain mo. Kasi malay mo kung sino yung makakatabi mo. So dapat lahat loved ones and friends. Never, ever din na mag-away sa harap ng pagkain. Huwag mag-aaway sa harap ng pagkain. Proverbs 15:17, a bowl of vegetables with someone you love is much, much better than steak with someone you hate. Mas masarap pa rin pagka kasama mong kumain yung love mo sa buhay. Yung masaya ka, magaan na kasama para sa iyo. That way, nami-minimize ang waste. And I would say, wasting food disrespects the great provider. 1 Corinthians 6:19-20, you should know that your body is a temple for the Holy Spirit that you receive from God and that lives in you. You don't own yourselves. God paid a very high price to make you His. So, honor God with your body. Kasama ang usapin ng pagkain sa ating pagsunod sa Diyos. Tamang pagkain, tamang pagkain ng pagkain. Eating well is not just about counting calories. Kalimutan na natin yung mga luma na yun lumang pauso na yan, na ilang calorie, na ang goal mo maging kasing katawan mo yung nasa cover ng magazine. Hindi naman laging totoo yung ganon. Eating well, it is about shaping our minds, correcting our habits, and aligning our spirit on the way we eat food. Eating food is a spiritual practice. Eating food is a spiritual discipline. Eating highly processed food, on the other hand, or mindless eating, can affect our body, our mind, and our spiritual light. Exodus 23:25, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food
and water. I will take away sickness from among you. Sabi ng ating Diyos kataas-taasan. Kahit sa pagtanaw, sa sakilos ng ating kinakain, gawin nyo siyang pagsamba. At tignan nyo, pagpapalain kayo. Mas magiging masarap ang buhay. Gawin nating masarap ang buhay. So mga kapatid ulitin ko lang, hindi ito usapin ng pagpapapayat. It's about having a healthy mind, healthy habits, and a high spiritual practice. Yun ang totoong eating well. Eating well is about living life to the full, kagaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus. At pwede yang gawin araw-araw. In Jesus' name.